Mapagpalang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang Bread of Life. Purihin natin pasalamatan ng Diyos na ngayon ay muling sasahimpapawid ang programang ito na umaabot po sa atin pong mga kapatiran, hindi lamang po sa ating minamahal na bansa, kundi sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang panig ng mundo. At ngayong umaga po, purihin natin pasalamatan ng Diyos sapagkat sa ating programa po ay mayroon po tayong guest ngayon at ito po ay Bisquire po ito dito po sa amin pong bayan ng Labo sa Camarines Norte sa ministry po ng Kupa at alam ko po hindi man pinagplanuhan pero may Diyos po na nagplano kaya po ngayon ay kasama po natin sila sa atin pong programang ito. Purihin po ang Diyos. At umaasa po ako na nandyan kayo para samahan po kami at tayo po ay magpapasimula sa ating gawain sa pamagitan po ng paghahandog sa atin ng natatanging awit at papuri sa ating Panginoon. Purihin po natin ang Diyos. Amen. Sila Brother Ronnie at Sister Love, ang choir po ng Kupa, City of Praise, Labo. Praise God.
po ang Panginoon. Glory to Christ Jesus. Tayo po ay manalangin. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, nagpupuri po kami at nagpapasalamat na pinagpala po ninyo ang programang ito. Salamat po sa mag-asawang ito, Brother Ronnie, Sister Love, na ngayon po ay kabahagi sila ng live streaming na isinasagawa po na inyong lingkod. Panginoon, pagpalain nyo ang mga naka-online na, ang mga makakarinig nito. So, kahit sila po ay late na magbubukas ng kanilang Facebook, pagpalain po ninyo ang bawat isa. Buksan nyo po ang kanilang spiritual na pandinig, ang kanilang spiritual na paningin para makita po nila ang liwanag ng iyong salita na ipapahayag ng iyong lingkod. At gamitin mo ako, Panginoon, mightily, na anupat ang iyong mensahe ay maging makapangyarihan, na ito po ay magiging pagpapala, magiging kalakasan, magpapainit, magpapasigla sa lahat ng aking mga kapatiran para lalo po silang magpursigi na maglingkod, magpagamit sa iyo, lalong-lalo na nga po sa huling kapanahonan ito. Dalangin ko po na ang iyong makapangyarihang espiritu ang siyang pumatnubay sa bawat isa sa amin upang kami, Panginoon, ay magipong matyaga at masipag sa gawaing paglilingkod sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, bigyan po ninyo ng bukas na puso at kaisipan ang aking mga tagapakinig at taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. Abutin niyo po sila, saan man po sila naroon, madama nilang iyong presensya at kapangyarihan. Nandito man sila sa Pilipinas o nasa iba't ibang bansa, saan mang sila naroon ngayon, umaasa po ako na hindi maikli ang iyong kamay upang hindi abutin at katagpuin ang buhay ng lahat ng aking mga tagapakinig sa programang ito ng Bread of Life. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang mga nalalabing oras at sandali. Samahan po ninyo kami at patuloy na pagpalain. Purihin ka aming Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Ito po ang aming pagsamo. Ito po ang aming panalangin. Amen and amen and amen. Purihin po ang Diyos at galak na galak ang aking puso na maganda po yung atin pong live streaming ngayon at tayo po ay nagkaroon ng introduction na mayroon po tayong background ng napakagandang music at live po na kabyulay at mayroon po tayong talagang inilaan ang Diyos, mayroon pong inilaan ang Diyos na makapagpapasigla pa po sa ating gawain ito. At mamaya po maririnig po ninyo sila uli bago po tayo magtapos. Kaya po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, samahan po ninyo ako sa ating pong programang ito na naghahatid ng pag-asa, naghahatid ng kasiglahan, ng init ng pananampalataya sa bawat isa. Ito po ang programa ng Bread of Life. At muli, ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, ay nandito po sa bayan po ng Labo, lalawigan po ng Camarines Norte, area po ng Bicol. At nandito po tayo sa isang pinagpalang tahanan ni Pastor Romy Camuñas. At samantala po tayong nag-i-stay dito at gusto ko pong laging makapag-live. Kaya po pumunta po tayo sa isang lugar na mayroon pong maayos na signal at maayos na lugar. At salamat po na sila po ay bukas sa pagtanggap sa inyong lingkod. At sila po noon pa man ay mga ginagamit na rin po ng Panginoon sa akin, lalo na pag nandito po ako sa Camarines Norte. Kaya magandang balita po na saan man nandun ang kanyang lingkod ay may mga inihanda ang Panginoon. At to God be the glory po. Naayos na rin po yung ngipin ko at handa nang ngumiti sa inyong harapan na hindi ho lumalabas yung biyak dahil po na ipaayos na po. At salamat din sa Panginoon sapagkat may mga taong ginagamit ang Diyos para po tayo po ay punan sa ating mga pangangailangan. At by faith po, hindi po magtatagal, mismo pong doon sa resort ay magkakaroon na po tayo ng Wi-Fi at ngayon po ay inaayos na po natin yung pagkakaroon po ng ating electricity. Naglagay po tayo ngayon ng solar panel para po mapaganda po yung ating, masasabi ko mag-open tayo ng studio doon para po sa ating programa.
At habang may lakas at may buhay, ay tuloy-tuloy pong sasaimpapawid ang programang ito ng Bread of Life para hatdan po kayo ng tinapay ng buhay sa inyong mga tahanan. At sa lahat ng mga nagugutom na, tayo po ay magpasimula na pong magsalo-salo sa pagkain ng ating buhay espiritual. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, mangyari pong inyong buksan ang bahagi po ng kasulatan sa aklat po ng mangangaral. Sa Lumang Tipan ho tayo magsisimula. Sa kabanatang 12, talatang 13 hanggang 14. Ecclesiastes o mangangaral, chapter 12, verse 13 to 14. Okay, kung nandyan na po kayo, at kung wala naman po kayong hawak na Biblia, inyo pong pakinggan at atin pong babasahin. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Pinagpala ang banal na salita ng Panginoon na ating binasa. Grabe po itong scripture natin. Dito po ay maliwanag na sinasabi po ng sumulat na alam po natin na ito po ay si King Solomon, ang pinakamatalinong hari at masasabi natin isa sa pinakamatalinong tao na pinili at hinirang ng Panginoon noong unang kapanahunan. At sa sulat niya pong ito ay ipinakikita na ang tao pala ay mayroong tungkulin sa Diyos. Mayroon tayong responsibilidad sa Diyos na lumikha sa atin, sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Mayroon po tayong tungkulin na nakaatang sa atin. So hindi po tayo isinilang dito sa mundo na aksidente lang o nagkataon lang. Hindi po tayo isinilang dito para mabuhay sa sarili lamang. Hindi po tayo binigyan ng lakas, ng abilidad, ng karunungan, ng kumpleto sa buhay natin nang walang purpose ang Diyos. Sabi nga ng isang kilalang manunulat na walang iba kung hindi si Rick Warren, sa Diyos ay walang aksidente, ang lahat ay may layunin. Maging negatibo o maganda mang pangyayari, mayroong layunin ang Diyos kung bakit niya pinapangyari. At sa ating mga tao, sa pagkakalalang sa atin, mayroong tayong dapat na malaman na tayo pala ay mayroong responsibilidad sa mundong ito, sa Diyos na lumikha sa atin. Maliwanag po ang sinasabi po dito po sa scripture na ating binasa sa aklat ng mangangaral, chapter 12, na sabi ng sumulat, ito ang aking ikang masasabi sa likod ng lahat. Magkaroon ka ng takot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang katungkulan ng tao. At pagdating ng araw, lahat ng ginawa ng tao, mabuti man at masama, sabi po sa verse 14, ay kanyang ipagsusulit sa Diyos. Hallelujah. So, ating pakalimiin at ating himay-himayin ang mga pangungusap na ito sa mga bahagi ng kasulatan binasa natin. So, ang pangunahing tungkulin ng tao sa mundong ito ay magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Bakit po? Hindi naman po ito yung takot na ayaw mo siyang kausapin, ayaw mong humarap sa Kanya, ayaw mo siyang makasama dahil takot ka. Hindi ho ganun ang tinutukoy nito. Kundi ang pinatutungkulan po doon sa salitang matakot ka sa Diyos ay yung kilalanin mo siya sa buhay mo, pahalagahan mo siya sa buhay mo, bigyan mo siya ng importansya sa buhay mo, at dapat i-acknowledge mo na kung wala siya ay wala ka. At anuman ang nasa iyo ay hindi maging sa iyo kung walang Diyos na tumulong at nagbigay sa iyo. Amen. Kaya dapat tayo ay magkaroon ng banal na takot, sapagkat
Wala naman talaga tayong magagawa kung wala siya sa atin. Diba? Lahat ng bagay na nasa daigdig na ito, maging ang hiningang tinataglay natin, yan ay galing sa Diyos. Kaya sino mang tao ay hindi pwedeng magmalaki na parang ang buhay na nasa kanya ay sarili niya. Sino man ay hindi pwedeng magmayabang at hindi ka rin pwedeng mangalipusta, manglait sa sino mang tao, maging relatives man natin yan o hindi natin relatives. Bakit po? Hindi mo katungkulan yan. Hindi tayo nilalang ng Diyos para mang-api. Hindi tayo nilalang ng Diyos para mabuhay sa sarili. Hindi tayo nilalang ng Diyos para sundin ang lahat ng gusto natin, magpasarap sa mundong ito, gawin ang bawat maibigan natin. Nilalang tayo ng Diyos, mayroon responsibilidad na nakaatang sa iyo at sa akin at sa lahat ng tao. At ang pangunahin nga na sinasabi po ng sumulat sa bahagi ng kasulatang ating binasa, magkaroon ka ng banal na takot sa ating Panginoon na siyang lumikha ng langit at lupa, na siyang pinagkautangan ng buhay ng bawat isa sa atin. Ang banal na pagkatakot sa Diyos, ang susi na tayo po ay magkaroon ng karunungan, ng wisdom. Yan ang susi para tayo po ay makatagpo ng tunay na kalinga at ng tunay na pagkukup-kup ng Panginoon, sapagkat sino mang may banal na takot sa Diyos ay aarugain ng Diyos. Amen. At ang pangalawang binabanggit po dito, ang sabi po rito, maliwanag po sa bahagi ng kasulatang binasa natin, gawin natin ang lahat ng kanyang mga alituntunin at mga utos o patakaran, sapagkat ito ang buong katungkulan natin sa Diyos. Yan. Sumaliwanag na may responsibilidad, may tungkulin po tayo sa Diyos. At alam naman ang bawat isa sa atin, at siguro very elementary teaching naman kahit na nga po mga bata ay alam po ang utos na ito, liban doon sa hindi natuturuan. Na ang pinakapangunahing utos ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. At ang pangalawa nga po, ay ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At yan ay makikita natin sa isang bahagi ng kasulatan dito po sa Mateo 22, talataang 37 hanggang 39. Mateo 22. Ano po yung nasasaad sa kasulatan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Pinagpala ng Diyos ang bahagi ng kasulatang binasa. So ano po yung utos na ito pala yung pangunahing responsibilidad natin na dapat nating gawin. Maliwanag po ang nakasaad sa bahagi ng kasulatang binasa natin na ibigin natin ang Diyos ng buong puso, ibigin natin siya ng higit sa lahat. Iyan yung pangunahing utos. At yung pangalawa nga, ibigin natin ang ating kapwa tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. So dapat pong maunawaan ng bawat isa, dapat pong malaman natin na ito pong pag-ibig sa Diyos na sinasabi po sa Biblia, kung ito ay nasa atin at gusto nating i-apply at ipamuhay, nakasalig po dito yung 10 Commandments na hindi mo magagawa yung mga kautusan tulad ng huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos, ibigin mo ang iyong ama't ina, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, at iba't iba pang mga nakapaloob sa 10 Commandments. At ang sabi po ng kasulatan, ang lahat ng kabuuan ng mga
kautosang ibinigay kay Moises ay napasok lang dito sa isang utos na ito. Ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Kasi kung mahal natin ang Diyos, hindi natin siya susuwayin. Kung mahal natin ang Diyos at may takot tayo sa Diyos, igagalang natin siya, paglilingkuran natin siya, pupurihin natin siya, sasambahin natin siya, at gagawin natin ang lahat ng mga alituntunin niya, at lahat ng ayaw ng Diyos, aayawan natin. At kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang gagawin natin. Iyan ang patunay na mahal mo nga siya. Pero kung ikaw na nagsasabing mahal mo ang Diyos at sumusunod ka sa Kanya, pero hindi naman ikaw ang, hindi ka naman nagpapasakop sa Kanya, ikaw ang nasusunod sa iyong sarili, tapos tumatawag ka sa Kanya ng Panginoon, pero hindi naman siya Panginoon sa buhay mo, ikaw pa rin ang Panginoon sa sarili mo. So, hindi makatotohanan ito sa ating buhay. So, magiging makatotohanan lamang na ang tao ay may totoong pagmamahal sa Diyos kung ang lahat ng mga bagay na makapagbibigay ng kaluguran, kapurihan at kaluwalhatian sa ating Panginoon, iyon ang ating gagawin. Kaya nga maging sa panalangin itinuro ng Panginoon sa dasal na Ama namin ay nakapaloob doon, na gawin nawa kung ano ang kalooban mo, Panginoon, doon sa langit, ay magawa namin dito sa lupa. So, ito yung pinaka-tungkulin natin. Gawin kung ano ang kalooban, kung ano ang panuntunan, kung ano ang mga patakaran, kung ano ang nais ng Diyos, kung ano ang kautusan ng Diyos. Gawin natin ito. Sapagkat ang sabi ng bahagi ng kasulatang binasa natin sa aklat ng mga ngaral, ito ang buong katungkulan ng tao sa Diyos. Magkaroon ka ng takot at sumunod sa Kanyang mga utos. Amen. Inuulit ko, kung mahal mo ang Diyos, pupurihin mo siya, luluwalhatiin mo siya, gagawin mo ang Kanyang kalooban, kung ano ang Kanyang mga lituntunin at mga aral, iyon ang iyong ipamumuhay. Kaya nga, may sinabi minsan ng ating Panginoon, tinatawag niyo akong Panginoon ng Panginoon, pero hindi niyo naman ginagawa ang aking mga utos. So parang ibig sabihin, useless lang yung pagtawag ng tao. Kalungkot nga pong isipin, ang dami pong, ang sipag-sipag pong magkasal. Yung iba po, talagang very devoted po, lalo na po pagdating sa pagrorosaryo. Pero, kalungkot isipin, pag nagkaroon ng problema, nagkaroon ng mga pangyayari na minsan naargabyado siya, mura dito, mura doon, yung mga salitang hindi magaganda lumalabas sa kanilang mga bibig. So, ang tanong, kalooban ba yan ng Diyos? Nabibigyan ba natin ng kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon? Hindi. Kaya, minsan, pinupuri lang ng tao ang Diyos sa labi, bukang bibig ang Diyos sa labi, pero ang puso nila malayo sa Panginoon. Kaya hindi lahat ng tumatawag at nanalangin sa Panginoon at tumatawag ng Panginoon ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Kundi yaon lamang mga tao na ginagawa kung ano ang responsibilidad nila na dapat ilang gawin sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po, pagdating po sa responsibility, napakalawak po ng nasasako po nito. Bigyan din po natin, una po, ikaw bilang tao, may responsibility ka sa sarili mo. Diba? Sabi po kasi doon sa pangalawang utos, ibigin mo ang Diyos. Nang higit sa lahat, sa pangalawa po, maliwanag po ang sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngayon, baliktad po minsan yan. Pag-ibig muna sa sarili, bago sa pag-ibig sa kapwa. Pero dapat po magkakumbay niyan. Bakit po? Kasi po, tingnan po natin, paano nyo minamahal ang inyong sarili? Diba? Hindi mo papayagan na ang iyong sarili ay mabaho, kaya lagi mo yan lilinisin, papaliguan mo. Diba? Lalagyan pa ng pabango. At kung medyo may putok ka sa kilikili, ay maglalagay ka ng deodorant. Diba? So, kasi inaalagaan mo yung sarili mo. Tama ba? So, para hindi naman
mag-amoy imbornal yung bunganga mo, di ba tinututbasan mo yan? At kung mayroong sugat, ginagamot mo. Kung may pilay, hinihilot mo. Lahat ng mga bagay na mabuti para sa iyong sarili ay ginagawa mo dahil mahal mo yung sarili mo. Tama ba? At hindi ka papayag na magugutom ang sarili mo, ang katawan mo. So lahat ng paraan gagawin mo para mapabuti ang sarili mo. Di ba ganun ang totoo sa buhay natin? So, kung may sakit, pagmamalasakitan mo yung sarili mo na magamot. At kung halimbawa, may diferensya yung ngipin mo, hindi mo papabayaan na hindi maipagawa. At salamat nga po, sapagkat nagawa na po yung nasira ko pong ipin na sa haba po ng lockdown ay wala akong dentist na available na gumawa. Nang umuwi po ako dito sa Bicol ay nagawa at may taong ginamit ang Panginoon. So, kabilang po yun sa pag-aalaga sa sarili. So lahat ng mabubuting bagay iniisip natin para sa ating sarili, di ba? Dahil mahal natin yung ating sarili. At kasunod po nito, yung responsibilidad natin sa ating sarili, ginagampanan natin at kasunod doon sa ating sariling sambahayan. Or may responsibilidad tayo sa ating sambahayan. Asawa, mahalin mo ang iyong asawa. Anak, mahalin mo ang iyong magulang. At may katungkulan tayo sa ating mga magulang bilang anak. Igalang natin sila at sundin. At may responsibilidad tayo bilang magulang sa ating mga anak. O diba? Responsibilidad. Kaya po, hindi natin papayagan sila'y magutom. Hindi natin papayagan na hindi sila makapag-aral. Hanggat maaari, gusto natin silang mapag-aral. Maliban na lang kung umiral na po ang vaccination at obligahin po na ang mga estudyante, mga mag-aaral, ay dapat ay magkaroon ng vaccine. Ay yung palang vaccine na yun ay nandun na pala ang microchip na i-implant para ang tao ay maging pag-aari ng Antichrist. So, marami pong takot dito. Iniisip natin yun. Kung ano yung makakabuti para sa ating mga anak, ginagawa natin. Hanggat maaari, ayaw natin silang maging ignorante, kaya pinapaaral natin. Pero kung alam natin sila'y mapapahamak, puprotektahan natin, di ba? Kasi responsibilidad natin yung bilang magulang. So pinag-uusapan po natin kasi yung responsibilidad ng tao sa Diyos. So sabi, sundin ang utos. O nandun na tayo ay gumagawa ng mga alituntunin at aral na pa. Kaso may kasunod pang utos eh. Iibigin mo rin ang iyong kapwa tulad ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. So una natin pinag-uusapan ngayon, paano natin minamahal ngayon ang ating sarili. So binanggit ko na kanina. At aking binibigyan din doon, nakasama po sa ating sarili yung ating mga pamilya, sariling pamilya natin. Lahat ng makakabuti ginagawa natin para po sa ating pamilya. Pero mas malawak pa pala ang gagampanan ng tao dito sa mundo. Sapagkat hindi lang sariling pamilya, hindi lang sarili mong katawan ang aarugain mo, kakalingain mo at aalalahanin mo, kundi ang sabi doon, maging ang ating kapwa. Grabe, ano? Kaya nga, minsan nabanggit ko po na ako po'y nangaral sa 1 John 3:16, ang sabi doon, dito mo makikilala yung tunay na pag-ibig ng tao. O, dito mo makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang sarili sa atin, kaya tayo man ay dapat mag-alay o magsagawa ng mga sakripisyo para sa ating kapwa. So, talagang hindi pwedeng ang isipin lang natin ay sarili natin. Sapagkat sa utos ng Diyos mismo, kung ikaw ay talagang susunod at gusto mong gampanan ang iyong responsibilidad sa harapan ng Diyos, ay utos niya mismo, mahalin mo, mahalin mo, arugain mo ang iyong sarili, pero arugain mo din ang iyong kapwa kung paano mong inaaruga at minamahal ang iyong sarili. Pero aminin ng marami ang katotohanan, mas mahal natin ang sarili natin kaysa sa iba. Na hindi ganyan ang pinakita na halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Dahil ang Panginoong Hesukristo,
isinakripisyo ang sarili para sa iba. Tama po ba? Na ano pa't inialay niya pa ang buhay niya? Tinanggap niya ang mga pasakit at hirap para lamang maligtas ang tao sa kapahamakan. Na mahirap na gawin ng isang tao na isakripisyo ang kanyang sarili para sa iba. Maaaring may mga na gumawa nito, siguro po ay para sa isang mabuting kaibigan, o para sa isang relatives, o para sa isang tao pinagkakautangan mo ng loob, na isasakripisyo mo yung buhay mo dahil may utang na loob ka sa kanya, dahil naging mabuti siya sa iyo. Maaaring may gumawa nito para sa isang mabuting tao, pero ang Panginoong Jesucristo na isakripisyo niya at ibigay ang kanyang sarili at ialay ang kanyang buhay para sa atin, siya ay namatay gayong tayo ay makasalanan, tayo ay hindi mabuti, tayo ay naging masuwayin sa Diyos, lumakad tayo sa ating sariling daan, nilabag natin ang kanyang mga alituntunin, tayo po ay masasabi nating naging pasaway sa Panginoon, hindi namuhay sa kanyang panuntunan at kalooban, pero gayon pa man, inibig pa rin tayo ng Diyos na hindi niya tiningnan ang dami ng ating mga pagsuway at mga kasalanan at pagsalangsang sa kanyang harapan. Ninais pa rin ni Kristo na pumunta sa sanlibutan ito at dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan, dalhin ang aral ng Ebanghelyo, at kasunod noon ay inialay ang kanyang buhay para ikaw at ako ay hindi mapahamak sa impyerno, ikaw at ako ay maging anak ng Diyos, ikaw at ako ay maging tagapagmana ng langit na bayan at ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang pag-ibig ng Diyos ay tinatawag nating agape. Ito po'y pinakamataas na uri ng level ng pag-ibig na hindi kayang tumbasan ng tao, na kaya mong isakripisyo at ibigay ang iyong buhay para sa ikabubuti ng iba. Pero iyan ay ginawa ni Kristo, hindi yung sariling kapakanan niya o pagpapasarap sa sarili niya ang kanyang ginawa nang siya ay magkatawang tao. Kaya nga nung siya ay malapit nang maghirap doon sa krus ng Kalbaryo, ano po ang kanyang sinabi nung siya ay nananalangin doon sa Getsemani, at siya po ay matindi po ang panalangin, pat siya po ay lumuluha, na dugo na halos ang tumulo sa kanyang pagluha. Ang kanyang panalangin, Ama, kung maaari lang, lumipas sa akin ang sarong ito. Ang saro ng paghihirap na kanyang haharapin, sapagkat siya nga po ay papasok po sa matinding pagpapakasakit at hirap, na siya ay bubugbugin, siya ay kukurunahan ng kurunang tinik, siya ay sisibatin, siya po ay ipapako at dudustain, huhubaran at ilalagay sa kahiyan. At sabi niya, Ama, kung maaari lang sana ay lumipas, o huwag kong pagdaanan ang saro ng paghihirap. Pero ganun pa man, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. At ang kalooban nga ng Amang nasa langit, isakripisyo niya, ialay niya ang buhay niya para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ngayon, iniibig kong tagapakinig, mahal kong kamanggagawa, mahal kong kapatid. Kung totoo na yung pag-ibig ni Kristo nasa atin, dapat kung anong damdamin mayroon si Kristo para sa iba, iyon din ang maging damdamin natin. Na ano po ang ibig sabihin? Na handa mong isakripisyo ang sarili mo. Kung ikabubuti, kung ikaliligtas ng marami, handa mong isakripisyo. Kasi ganon ang ginawa ni Kristo, at yung Kristo na yan na ating sinampalatayanan na ating Panginoon. Di ba sinabi natin, tinanggap natin siya sa ating puso, siya ang naghahari sa atin. At kung siya nasa ating puso at siya ang naghahari sa atin, kung anong kaisipan mayroon si Kristo, yan dapat ang kaisipan natin. Kaya nga, memoryahin ninyo, hindi lang John 3:16, na kung paano ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, para hindi tayo mapahamak, kundi memoryahin din po ninyo ang talata ng 1 John 3:16, sapagkat maliwanag po ang nasasaad sa kasulatan, na sinasabi po dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya tayo rin dapat ay handang mag-alay ng buhay para sa iba.
Kaya yung sinasabi na pangalawang utos, minsan ang daling banggitin, ang daling sambitin. Ang utos ay ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pero ang tanong, paano nga natin ini-apply ito sa ating buhay? Mas elaborate pa natin, palawakin pa natin. Kung ikaw ay may pagmamahal sa iyong kapwa, alam mo na iyong kapwa ay nagugutom, walang pagkain, pero ikaw marami kang pagkain. O kung mahal mo siya, di ba? Hindi mo ipagkakait yun. Magbibigay ka para sa iba. Ginagawa nga ng mga unbeliever Ginagawa nga ng mga walang Diyos. Di ba? Ay di dapat lalo tayong may Diyos. Lalo tayong may mga Kristo Jesus na tinanggap sa ating puso. Dapat lalo tayong ang dapat mag-implement at magsagawa ng mga bagay na ito. Kaya nga, hindi ko masabing Kristiyano ang isang tao at totoong si Kristo ay nananahan sa kanya kung siya ay punong-puno ng kasakiman at pagkamakasarili. Hindi pwedeng sabihin pinananahanan at puspos ng Espiritu Santo ang isang taong ubod ng damot. Hindi mo masasabing ang tao ay namumuhay na sumusunod sa utos ng Diyos kung sarili lamang ang kanyang inaalaala. Kung minsan yung iba ang gagaling kumanta, yung awit na, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Minsan, narinig na siguro natin ang awiting ito at baka alam natin ang awiting ito. At nakakalungkot kong isipin, napakaraming tao na alam yung awitin, inaawit yung magandang awiting ito, pero yung personal na application sa kanilang buhay, hindi po nila magawa. Kung alam mo palang may pananagutan ka sa kapwa mo, ay bakit hindi ka kumikilos? Alam mong mapupunta sa impyerno, alam mong mapapahamak sila, ay bakit hindi natin dalhin sa kanila ang aral ng mabuting balita? Bakit hindi natin sila ipag-pray? Bakit hindi natin sila ayain sa gawain ng Panginoon? Bakit hindi natin sila turuan ng salita ng Diyos? Kung alam natin. So, hindi pwedeng tayo ay naligtas. Bahala sila. Kung mapahamak sila, mapunta sila sa impyerno, bahala sila sa buhay nila. Hindi pwedeng ganun. Sapagkat tayo po ay may responsibilidad, pananagutan sa ating kapwa. Napakaliwanag po ng sinasabi sa aklat ng Ezekiel chapter 3 verse 18. At the following verse. Sabi po kay Propeta Ezekiel ng Diyos, ikaw tao, ginawa kitang bantay sa Israel. Pag ang isang masama, patuloy na nagpakasama, at hindi mo siya pinaalalahanan, hindi mo siya pinagsabihan at siya ay namatay sa kanyang kasamaan, sisingilin ko ang kanyang dugo sa iyong mga kamay. Pero kung isang masama, nagpapakasama, pinagsasabihan mo, pinaalalahanan mo, ayaw naman makinig sa iyo, at siya ay napahamak, wala kang pananagutan. So maliwanag po sa aklat ng Ezekiel 3:18 na tayo po ay mayroon pong pananagutan pala sa ating kapwa. Kaya nga kung mahal natin ang kapwa natin, hindi tayo pwedeng maging makasarili sa kaligtasang tinanggap natin. Na alam natin na ang mga taong wala sa Panginoon, hindi namumuhay alinsunod sa aral at tuntunin ng Panginoon, yung mga tao na hindi responsable na ginagawa ang pangunahing responsibilidad sa Diyos na ating pinag-uusapan, na sundin ang kanyang mga utos. Alam mo yung tao hindi namumuhay ayon sa alituntunin ng Panginoon. Pero pinabayaan natin, nandyan lang siya sa atin, hindi tayo nagpaalala, hindi natin sila pinag-pray, hindi natin sila inaya, hindi natin sila pinaalalahanan sa kanilang maling ginagawa. Kapag sila daw po ay namatay, ang sabi ng Panginoon, may pananagutan ka sa kamatayan niya sapagkat hinayaan mo siya. Sapagkat ang utos nga po ay mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili, o kung mahal mo yung sarili, kung ano yung pagmamahal mo sa iyong sarili,
Iyon din ang pagmamahal na dapat iukol sa iyong kapwa. So kaya medyo malalim ho ito. Madali hong sabihin na ako'y nagmamahal sa aking kapwa. Sinusunod ko ang utos ng Diyos na ibigin ang aking kapwa. Pero paano mo patutunayan at paano mo ini-apply sa iyong buhay? Hallelujah! Pero ang mas matindi po dito ay yung responsibilidad pa natin na kung anong kakayanan mayroon tayo na pwedeng gawin sa kapwa natin, ay gawin natin. At hindi lang pala basta sa kung sinong tao lang natin gagawin. Higit sa lahat po sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yan po ay dapat na makita natin. Bakit po? Kasi po minsan, may mga taong tinutulungan mo, pero patuloy na nagpapakasama at hindi namumuhay sa panuntunan ng Diyos. Eh di ba sabi, kalingain mo, tulungan ang iyong kapwa. May mga pagkakataon na dapat maging balanse tayo, sapagkat ang nasusulat po ay tulong sa dapat tulungan, ambag sa dapat ambagan, damay sa dapat damayan, karapat dapat damayan. Pero kung yung tao naman na humingi ng damay sa iyo ay basagulero, loko-loko, sugalero, kumakalaban sa Diyos, ay di ba sabi, tulungan ang ating kapwa, paalalahanan at pangaralan mo. Kung siya ay magbalik loob sa Diyos at handa siyang magbago, kalingain mo, tulungan. Pero kung alam mo nang puro kalukuhan ang pinagagawa, susuportahan mo pa, o ay di, para bang yung kasabihan, kung saan ka mabuang, suportahan ta ka. Alam mo nang yung tao ay nagpapakasama, susuportahan mo pa, ay di sinuportahan mo siya sa pagpapakasama niya. Kaya nga, binabalanse din po eh. Sino bang tao yung nangangailangan ng malasakit? Sino ba yung tao na nangangailangan ng tulong? Kaya nga, tulong sa dapat tulungan, ambag sa dapat ambagan, damay sa dapat damayan. Sino ba yung karapat-dapat sa mga ganitong klase ng tulong o suporta? Sino yung karapat-dapat? Una sa lahat, yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Lalo na yung ating mga manggagawa. Bakit po? Ay sila po yung mga tao na ginaganap ang panuntunan at kalooban ng Diyos, na nagsasacrifice alang-alang sa paghahari ng Diyos. Kasi kung itutulong mo yung tulong mo sa mga tao na loko-loko, sa mga taong tarantado, sa mga tao na kumakalaban sa Diyos, sa mga tao na pinusuko, sa mga taong tagapag-usik, kahit pa ay kapatid mo, kahit na yan po ay relatives mo, eh para mong sinusuportahan siya, para siya po ay patuloy na maging loko-loko. Ang suportang kailangan dyan, ipanalangin, pangaralan, pagsabihang magbalik loob sa Diyos, magbagong buhay. So kung siya ay nagbalik loob na sa Diyos, anak na siya ng Diyos, Kristiyano na siya, at kailangan niya ng damay, yun, damayan natin kasi Kristiyano na siya eh. Ay bakit susuporta ka doon sa taong hindi anak ng Diyos? Ay anak ng Diablo, susuportahan mo? Ay di lalong dadami ang anak ng Diablo. So, binabalansi po yan. Kaya nga, ibigin mo ang iyong kapwa, malawak po yan. Balansihin po natin. Kapwa mo Kristiyano, kapwa mo mananampalataya. Amen. Amen. Hallelujah. Sa ganung paraan, masusunod mo ang panuntunan ng Diyos. O, tingnan po natin sa isang bahagi po ng kasulatan, buklatin po natin sa aklat ng Galatia chapter 6. Mahirap naman po yung nagsasabi ako sa inyo na wala po akong batayan na sinasabi po ng kasulatan. Kung nasa Biblia at iniaral ng mga apostol, sundin natin. Kasi mahigpit ang bilin ni Apostol Pablo eh. Ano po ang bilin ni Apostol Pablo? Kahimat kami o isang anghel pag nangaral sa inyo na hiwalay o hindi naaayon sa aming mga aral na iniaral sa inyo, abay, wag niyong tanggapin, itakwil niyo. Ay ano po ba ang aral ni Pablo at aral ng mga apostoles at aral ng Panginoon? Isa po sa sinasabi ni Apostol Pablo, ito po. Sabi po dito, sa verse 2 ng aklat ng Galatians chapter 2,
Magtulungan kayo sa pagbuhat ng paasanin sa bawat isa sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ayun. Magtulungan daw kayo sa inyong mga pasanin. Andyan po, sa inyong mga pasanin sa isa't isa. Ano pong ibig sabihin yun? Kung anong problema, tawag pasanin. Binabalikat sa buhay. Pag sinabing magtulungan kayo sa pasanin, binabalikat sa buhay. Minsan sobrang bigat ng binabalikat eh. Kaya minsan, hindi humasama na humingi tayo ng tulong. Maging ang mga apostolis noon eh. Si Pablo, nabuhay siya sa kanyang pagmimisyon dahil may mga taong tumutulong at nagmamalasakit sa kanya. At isa nga sa tagatagla ng tulong sa kanya ay si Epaprodito. Aralin po ninyong mabuti ang banal na kasulatan. Panginoong Jesus nga mismo eh. Mismong si Jesus, may supporter siya. Ay siya mismo, kaya niyang magpakain ng libu-libong tao sa pamagitan ng 2 tinapay at 2 isda. At sa pamagitan ng 2 tinapay at 5 isda. O 5 tinapay, 2 isda, nababaliktad po. Di po ba? Alam naman natin yung istoryang yun eh. Nakakapagpakain siya ng libu-libong tao sa pamagitan ng kanyang panalangin. Pero alam po ba ninyo sa banal na kasulatan? Sa aklat ng Lucas kabanatang 8, mismong si Jesus ay may mga supporter para magampanan niya ang kanyang gawain sa pangangaral ng Ebanghelyo. Gusto po ba ninyong basahin natin? At minsan ipinabanggit ko na rin po ito sa aking pangangaral. Okay, tingnan po natin. Lucas chapter 8. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangaral siya at nagturo ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12. Verse 2 ng chapter 8 ng aklat ng Lucas. At ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana na asawa ni Kusa, na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Marami pa daw pong iba. Tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Sige nga po, tingnan nyo mabuti. Kung duda po kayo, ba sinasabi nyo na nagsasalita ako para sa aking sarili o nagsasalita ako na walang pinagbabatayan sa banal na kasulatan? Napakaliwanag po. Lucas 8, talatang 1 hanggang 2, nung panahon ng pangangaral ng Panginoon, na nililibot niya ang maraming mga lugar doon sa Israel sa pangangaral ng mabuting balita kasama ang 12 apostol. Ang sabi po doon ay may mga tao na tumutulong at sumusuporta sa kanila. Kasama na dyan si Mary Magdalene, na kung saan ay maraming demonyo ang pinaalis sa kanya. Si Susana at si Kusa na sabi po dito katiwala ni Herodes, ang kanilang mga ari-arian So hindi lang pala pera ang kanilang isinuporta, kundi isinakripisyo pa nila pati ang kanilang mga ari-arian para sa pangangailangan ni Jesus at yung sumunod na pangungusap pati sa kanyang mga alagad. Ngayon ay umakyat ni Jesus sa langit. Ay sino nagpapatuloy ng kanyang ministeryo? Natural, yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga pinili, yung mga humahayo, mga nangangaral ng banal na ebanghelyo ng Panginoon, mga manggagawa ng Panginoon. Sila yung mga dapat pangunahing tutulungan natin dahil sila yung kinakailangang suportahan para po patuloy na mapalawak ang kaharian ng Diyos. Maraming tao ang maligtas at sa bawat tao na naliligtas, naaakay, napapalakas, napapasigla ang pananampalataya. Kung yung taong tinutulungan natin ay ginamit ng Diyos, ikaw din ay naging kasangkapan dahil yung tao na yun ay tinutulungan mo. Ganyan lang ho ang pag-analisa, mga iniibig kong mga kapatid. At dito mismo sa banal na kasulatan ay maliwanag. Itinuturo ko po sa inyo yung mga responsibilidad na dapat gampanan natin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Sapagkat nandun nga po tayo sa punto na mahal natin ang ating sarili, mahalin din natin ang ating kapwa. Pero sino yung kapwa? Kapwa Kristiyano po yan.
kasambahayan natin, kapwa lingkod natin. So linawin po natin, hindi po lahat ng tao. Bakit po? Ay kapwa nga natin, kapwa tao nga, ay asal demonyo naman. Kapwa tao nga natin, taga-usig naman. Kapwa tao nga natin, yun naman ay si Satanas pala ang Panginoon. Yung pala ay kulto. Ay susuporta ka ba doon? Ay kapwa mo yun? No. Ang tinutukoy po dito, yung pag sinabi pong ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa sarili, kung ikaw ay gusto mo may kinakain ka sa araw-araw, dapat isipin mo rin yung kapwa. Ano kaya? May kinakain pa kaya? Yung aking kapatid, yung ating kamanggagawa, yung ating pastor? O, di ba? Ano bang kalagayan niya? Ano bang meron ka na pwede mong ibigay sa kanya? Sapagkat yan ang sinasabi ng banal na kasulatan eh. Magtulungan kayo ng pasanin sa isa't isa. Sa ganito ikang paraan, natutupad ninyo ang utos ni Kristo. O yan yung sabi doon sa binasa natin sa Aklat ng Mga Ngaral, chapter 12, verse 13. Ito ang katungkulan ng tao, sundin ang kanyang mga utos, ang utos ni Kristo. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano po ipinaliwanag at itinuro ni Apostol Pablo? Sabi niya dito, Galatians chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pasanin sa isa't isa. Sa ganitong paraan, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. To God be the glory. So hindi natin pwede palang masunod ang utos ni Kristo kung hindi tayo marunong magmalasakit, hindi tayo marunong tumulong, kumalinga sa mga kapuspalan, lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Amen. Kasi nga, hindi lahat ay pwedeng tulungan. Kaya nga minsan nakakalungkot eh. O, di ba? Magbiyahe ka, minsan ang daming mga bata nagmamalimos. Minsan mga may edad na, pati mga sanggol dala-dala. So marami po nagbibigay, hindi ko sinasansala. Pero ako minsan po ay nabigay din po ako minsan. Paminsan-minsan doon sa mga tinitingnan ko po. Pero alam po ninyo, nag-iisip-isip din po ako. Dahil maraming pangyayari na yung mga nanghihingi ng tulong, mga nanghihingi ng limos, pagkatapos makalikom ng limos, aba ay nagkakarakrus, nagsusugal. Oh. Ibig sabihin, kaya mo siya binibigyan para lang may gamitin siya sa pagsugal. O di, supporter ka pa pala sa paggawa niya ng kasalanan. O, di ba? So, mabuti pang ibigay mo pagkain eh. Dahil hindi niya pwedeng isugal yung pagkain, kakainin niya yun. Pero magbigay ka ng pera, yung tinulungan mo, hindi ka dapat bigyan eh. Kaya nga, ipinapaunawa ko po sa inyong lahat. Tulong sa dapat tulungan, suporta sa dapat suportahan, damay sa dapat damayan. Kung ang dinadamayan mo, loko-loko at tarantado, kumakalaban sa Diyos, ay sinusuportahan mo pa yung kumakalaban sa Diyos. Oh. Ang tinutukoy po kasi dito, mga kapatid sa pananampalataya. Pag sinabing kapwa natin Kristiyano, kapwa kapatid natin sa pananampalataya, o tao na dinadala natin sa Panginoon. Pwede natin silang tulungan para madala natin sa Panginoon. Hindi po masama yun. Kaya nga sabi ko, akayin natin sila. Tulungan natin sila na madala sa paanan ng Panginoon. At pagdating sa kung ano mang suporta na kaya natin, sumuporta tayo kung kaya natin. Pero kailangan madala natin sila sa Panginoon. Dahil kung hindi, ay sinuportahan mo pa yung mga anak ni Satanas. Amen. At ito pa po yung binibigyan din sa bahagi po ng kasulatan na gusto ko pong ipaunawa sa inyong lahat. Na pinakamahalagang responsibilidad na dapat pong gampanan ng bawat mananampalataya. So, na-discuss naman natin kung paano natin gampanan yung responsibilidad sa sarili natin, responsibilidad natin sa ating pamilya, at ngayon responsibilidad natin sa ating kapwa. Pero hindi basta kapwa. Kapwa mananampalataya, kapwa kamanggagawa, kapwa lingkod natin, yung talagang kapwa natin na alam natin na karapat-dapat na tulungan. Okay? 6:6 ng aklat ng Galatia. Dapat makita natin. Nililinaw kasi ni Pablo dito sa sulat niya eh.
Galatians chapter 6 verse 6. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng mga magagandang bagay sa mga natuturuan. Sa ibang salin po ang nakalagay, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng pagpapala sa mga nagtuturo sa kanila. Yun yung mga responsibilidad natin. Responsibilidad natin, tulungan ang mangangaral, suportahan ang mangangaral. Bakit po? Sila po ang ambassador ni Lord. Sila ang kinatawan ng langit. Sila ang kinatawan ni Kristo. Kung sila'y tinulungan natin, sila'y pinagmalasakitan natin, huwag nating isipin na yan ay ginawa natin sa tao. Ginawa natin yan para sa Diyos. Amen. Hindi lang po basta tulungan, responsibilidad din natin bilang mga Kristiyano at bilang mananampalataya na tayo ay magpasakop at sumunod dito sa mga taong tinawag at itinalaga ng Diyos na mga nagtuturo at namamahala sa atin, na mga ginagamit ng Diyos sa atin. Saan pong bahagi ng kasulatan mababasa yan? Sa aklat po ng Hebreo. Sa aklat ng Hebreo, chapter 13, verse 17. Ano po yung nakasulat po sa bahaging ito ng kasulatan? Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo, sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Sa gawain ito, kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin, kung hindi sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. So katungkulan din pala natin na magpasakop, sundin, at igalang yung mga tao na namamahala, mga taong nagtuturo, nangangalaga sa atin espiritual na pamumuhay. So katungkulan po natin. Bakit po? Kung kayo'y magpapasakop at susunod, ano po yung sabi? Sila'y magagalak, mai-inspired sila na maglingkod sa Diyos. Kasi po kung yung mga naglilingkod sa Diyos at ginagamit ng Diyos, mawala na ng gana. Bakit? Ay, titigas naman ika ng ulo nitong mga taong tinuturuan ko, pinapangaralan ko. Ang titigas naman ang ulo nitong mga nasasakupan ko dito sa church. Ay, mawawala ng gana. Ay, pag ganyan din lang, ay mabuti pang mag-abroad na lang. Kaya may mga pastor nag-a-abroad, minsan hindi kaya ang konsumisyon sa simbahan. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Kaya, utos po yan eh. Utos na dapat sundin. Hindi lang yung tulungan natin sila sa kanilang pangangailangan, kundi pasakop tayo, igalang at sundin sila para ma-inspire sila at ganahan sila sa kanilang ginagawa. Mga kinatawan ni Kristo yan eh. Ang sabi ng Panginoon sa kanya mga alagad, ang sino mang tumanggap sa inyo, ako ang tinanggap. O, ang liwanag po, kung ang Panginoon tinatanggap natin sa ating puso as a Lord and Savior, pati pala yung kanyang mga kinatawan at mga lingkod, pag yan ay tinanggap natin, pinagmalasakitan natin, dinamaya natin, ginawa natin ang the best para sa kanila. Hindi mo yung ginawa doon sa tao, ginawa mo yun para sa Panginoon. So maliwanag po. Maliwanag po, mga iniibig ko mga kapatid. Responsibilidad natin yan. Ay bakit naman po kailangan gawin natin ito sa mga hinirang at pinili ng Diyos? O for example, sa pastor. Abay, laki ho ng responsibilidad niyan. Minsan po, hindi pinagbibigyan ng kaukulang paggalang. Napakalaki po ng tungkulin yan. Mula sa pagsilang ninyo. Pagdating sa spiritual aspekto ng buhay, ang pastor ang magdedicate sa inyo sa harapan ng Panginoon. Tama po ba? At pagka po nagkakasakit, kuminsan pastor din yung lalapitan, hihinga ng prayer request para sa kagalingan ng may sakit. At kung may mga problema, minsan sa mag-asawa, mga hindi nagkakasundo, pastor pa din ang lalapitan para humingi ng payo dahil yan po ay neutral. Hindi po papanig sa hindi dapat panigan. O, di po ba? Neutral yan. Kung mag-asawa ang nag-aaway, hindi pwedeng lumapit to sa tatay ng babae, yung babae. Bakit? Ay kakampiyan siya, anak siya eh. Yung tatay ng lalaki, hindi pwedeng lapitan ng lalaki. Kasi kakampiyan niya, anak niya eh. So, kailangan may neutral. Sino po ang namamagitan para maayos ang gusot at problema? Di ba, pastor? Oh. Pag kayo po ay magpapakasal at mag-aasawa ang inyong mga anak, di ba, pastor, ang lalapitan ninyo, siya pa rin ang gagampan sa tungkulin sa ganitong gawain? Minsan may mga problema. Pati nga mga financial eh. Minsan pati pastor nilalapitan na dapat sila nga yung tulungan at bigyan.
Lagi pong nandun ang pastor at dapat yung malaman hanggang kayo'y mamatay. Pero basta church member po kayo, nandyan lagi dapat ang pastor. Hanggang isusuot na kayo doon sa pastor pa rin ang gagampan sa funeral service nyo. Kaya mula sa pagsilang hanggang pagkamatay, ang pastor nandyan. Yan ay kanilang responsibilidad. Tungkulin yan ng ginamit ng Panginoon o ginagamit ng Panginoon sa simbahan. Kaya may responsibilidad tayo sa ating pamilya, sa simbahan, at meron po tayong responsibilidad sa church. At yung mga nasa church, mayroon ding responsibilidad sa mga tao. Iyan ang panuntunan at aral ng Diyos na ang sabi ng Panginoon, gawin ninyo ang mga tuntunin at aral na ito dahil ito ang buong tungkulin ninyo. So, bawat tao ay may kanya-kanyang tungkulin na dapat gampanan sa mundo. Kaya lang may mga tao na mayroong espesyal na pagkatawag ang Panginoon para sa natatanging gawain. Na dapat yan ay tulungan natin, at pag yan ay ginawa natin yan para sa Panginoon, at ang Panginoon ang magbibigay ng reward, ng gantimpala sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Napakaganda po ng ating pagtatalakay, at hanggang sa araw ng bukas, hanggang sa araw ng Lunes, tuloy-tuloy po ang ating live, at nandito po tayo sa Labo, Camarines Norte. Maganda po ang wifi. At ngayon po ay pansamantala po tayong magtatapos sa ating pangangaral. So ang atin pong naging topic ngayon, yung ating responsibilidad sa Diyos. Pagkatakot sa Kanya at pagsunod sa Kanya mga utos, at aking inelaborate at tinalakayan sa inyo. Mamaya po ay darako po tayo sa panalangin, at muli po nandito po ang Bisquire ni Lord na talagang sila po itinawag sa ministry ito na nais na po nila muli maghandog sa atin ng natatanging awitin para po tayo po ay patuloy na ma-inspired bago po tayo manalangin sa pangangailangan at prayer request ng bawat isa. Ini-introduce ko po muli sa inyo ang mag-asawang Brother Ronnie, Sister Love, para po sa kanilang handog na papuri sa Panginoon. To God be the glory. Amen. May background po tayo ng violin at gitara ngayon. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Habang tumutugtog po, alalahanin nyo ang inyong mga prayer request, mga pangangailangan na gusto nyong ilapit sa Diyos. At habang minimeditate po natin ang mensahe, mangyari po mga iniibig ko mga kapatid at kamanggagawa, na tayo po ay seryosong dumulog sa trono ng mahabaging Diyos, at tayo po ay Kanyang kakalingain. Alalahanin din natin ang ating mga pagkukulang, mga pagkakamaling nagawa sa Diyos, ang hindi natin pagsunod sa Kanyang mga utos, ang pagiging irresponsable natin, alalahanin natin ito at ating isuko, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Lahat ng ating mga pagkukulang, ilapit natin sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad kung anumang kamalian at kasalanan ng ating nagagawa. Ang Diyos ay mahabagin, mapagkalinga. Aminin lang natin sa harapan niya ang ating mga kahinaan, ang ating mga pagkukulang. Ang Diyos ay Diyos na mabuti. Mahal niya tayo. At kung mahal natin siya, sundin natin ang kanyang mga utos. Alituntunin. Hallelujah. Ipadama natin ang tunay na pagmamalasakit sa ating kapwa mananampalataya, sa ating mga manggagawa, sa ating mga kapatiran, sa mga taong naliligaw ng landas. Huwag tayong tutulog-tulog.
malapit nang bumalik ang Panginoon. Mananagot tayo sa mga taong mapapahamak na hindi natin pinaalalahanan, hindi natin inakay, hindi natin pinagmalasakitan. So bago po mahuli ang lahat, magdesisyon na po tayo. Idedicate natin ang ating sarili para paglingkuran natin ang Diyos ng buong puso. Ipagamit natin ang ating buhay sa Kanya. Na kung paano si Kristo ini-offer ang sarili sa ikaliligtas ng marami hanggang sa siya'y mamatay, tayo man ay kina-challenge niya. I-offer din natin ang ating buhay. Roma 12:1, sabi ni Pablo, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay sa Diyos, na dito maging karapat-dapat ang pagsamba niyo sa Kanya. So, i-offer natin ang ating buhay. Dedicate yourself unto the Lord. Nasabihin natin, Panginoon, narito ako. Narito ang buhay ko. Handa kong ibigay para sa iyo at sa iyong ministry. Handa kong gampanan kung anong tungkulin yung iniatang mo sa akin. Tulungan mo ako, Panginoon.